Ang nakaraan. Matapos ng isang taong pagtatago ng ating bida, napalakas ito ng husto sa Myungwang tribe. At nang dumating na ang tamang oras, bumalik na ito sa mundo ng mga tao, sa panahon kung kailan rin bumalik ang kanyang ama. Dito ay pinamalas ng ama ng ating bida ang lakas na taglay ng isang demigod, isang kumpas lamang ng kanyang espada ay natapyas na ang bundok. Sa pagdating naman ng ating bida ay nagulantang ang lahat, dahil pagpapakamatay raw ang pagpapakita ni Jin, kaya lang buo ang loob ni Jin, kaya buong tapang niyang hinarap at tinanggap ang pamatay at nakakatakot na lakas ng isang demigod na swordsman. Hirap na hirap suluhin ito ng ating bida, pero sa huli, kahit napinsala ito sa tindi ng lakas ng kanyang ama, nagawa pa rin niya itong suluhin. Dahil doon, nabura ang lahat ng kasalanang ginawa ni Jin, at siya ay naging ganap na ika-12 flag bearer. Pagpapatuloy, 3 buwan matapos na gawing ganap na ika-12 flag bearer ang ating bida, sa Ventica, isang lugar na tinuturing na conflict zone, na malapit sa Mila Kingdom, dito ay makikita natin ang ating bida na nakatingala, seryoso ang mga mata, na mukhang nasa gitna ito ng isang laban. Ayun na nga, dito ay napapalaban ng matindi ang ating bida, iyon ay dahil nasa tabi nito si Tess, at sa itaas niya ay isang napakalaking umiikot na apoy, at naruroon ang isang lumilipad na barko, na gamit ng mga Zippel, kasabay ng napakaraming mga dragon at mga kalaban. Ang kalaban na kaharap ngayon ng ating bida ay walang iba kundi itong si Beredin Zippel. Kita sa mga mata nito na talagang wala na ang alaala niya sa ating bida na kanyang kaibigan, dahil sa mga tinginan nito ay gustong patayin si Jin. Sa ibaba naman, makikita natin ang ating bida na talagang hindi magpapatalo sa labang ito, iyon ay dahil nilalabas na nito ang kanyang shadow energy. Bahagyang bumukas ang bibig ni Jin, at nagsabi, Shadow Key Liberation, sambit nito sa teknik na kanyang gagamitin. Ayun na nga, talagang napakatindi ng pagsabog ng kanyang shadow energy sa paligid, bagay na tatapatan ang lakas ng kalaban. Ang apoy nitong si Beredin ay halos kainin rin ng shadow energy ng ating bida, tanda na talagang napakalakas na ni Jin. Kaya lang kahit malakas ang ating bida, mukhang malayo-layo na rin ang itinaas ng antas ng lakas ng isang ito, at ang kanyang mga mata ay talagang wala nang makikitaan ng awa. Si Jin naman ngayon ay hindi makikitaan ng pag-aalinlangan, talagang lalaban ito ng buo ngayon. Matapos pakawalan ng shadow energy, dito ay gagamitin naman ng ating bida ang kanyang mahika. Dahil isa rin siyang magician, may lumabas na isang bowl ang apoy sa kanyang harapan. Matapos noon, ay dahan-dahan niya itong inianggat, para gawin ang teknik na kanyang nakuha mula sa Kinzelo. Dito ay nagkaroon ng isang malaking bowl ang apoy sa itaas, katulad ito ng annihilation technique ni Beredin, talagang isang nakakatakot na pamamaraan na kayang burahin ang sinumang maabyutan nito. Dito ay naging seryoso ang tinginan ng isang ito, iyon ay dahil ito ang teknik na natutunan niya, isa sa pinakamalakas na teknik ng Zippel, at gamit-gamit na ngayon ng ating bida. Kaya lang hindi rin pahuhuli si Beredin, itinaas niya ngayon ang kanyang hawak na magic staff. Kasabay noon, isang matinding enerhiya ng apoy ang agad na kumawala sa kanyang katawan, at mukhang tatapatan ang apoy ng ating bida. Kaya lang mukhang mas nakakatakot itong kay Beredin, habang nakasakay ito sa pulang dragon, sa itaas niya ay patong-patong na magic circle at isang malaking bowl ang apoy rin ang lumabas. Nang gawin iyon ni Beredin, nagsalita itong si Jin, na ang sabi, "Kamusta aking kaibigan?" Sambit nito, iyon ay dahil ito ang muling pagkikita nila ni Beredin. Kaya lang matapos maging ganun ang ekspresyon ng ating bida, isang kamay ang lumitaw sa gitna ng dilim, at sinarado ng napakahigpit ang kanyang kamao. Walang hiya, hindi basta-basta talaga ang lakas ng ating bida, dahil ang kanyang fire magic ay sinamahan pa niya ito ng shadow energy. Dahil doon, ang kulay orange na apoy sa itaas, ngayon ay nagkulay violet na ang kulay ng apoy, mas pinatindi at mas pinalakas ang taglay ng mahikang ito. Dito ay nasa kamay ng ating bida ang parang remote para pakawalan ang nasabing kapangyarihan patungo sa kanyang kalaban, talagang hindi papayag na matalo si Jin sa mga sandaling ito, sabi ni Jin, "Pakiusap kaibigan ko, huwag kang mamamatay sa gagawin kong ito." Dito ay nakatingin itong si Beredin sa ibaba niya, at alam niya na hindi normal ang lakas na pakakawalan ng ating bida. Ayun na nga, ang parang mata na nasa kamay ni Jin ay biglang umilo ng napakatingkad, bagay na mauunang umatake ang ating bida.
Nang pakawalan iyon ni Jean, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang kumawala ngayon, na ang mga mata nitong si Beredin ay nanliit sa gulat. Mula sa ibaba, ang kapangyarihan ni Jean na sumabog ay agad na umakyat pa itaas. Nangawan ay hindi na makita kung anong nangyari sa mga kalaban na nasa itaas, kasi nilamon na ito ng liwanag. 3 buwan ang nakararaan, dito sa Garden of Swords. Sa loob ng kastilyo ng Roncandle, makikita si Jilly na nakaluhod at nagpapakita ng paggalang. May luha sa mga mata nito, na tumawag sa ating bida, "Young Master," sabi nito. Sabi nito, "Matagal-tagal na rin po ang huli ko kayong nakita," sabi ni Jilly na luha ng kasiyahan pala ang pag-iyak nito. Dito naman ay ngumiti ng napakaganda ang ating bida, dahil nakita na niya uli ang kanyang tagapag-alaga. Agad na iniabot ni Jean ang kanyang kami at nagsabi bakit malungkot si Jilly sa napakagandang araw na ito na muli silang nagkita, kaya pinapatayo niya ito. "Patawad young master," sabi nito, sabay abot ng kamay sa ating bida habang tumatayo. "Bakit ka nag-so sorry?" sabi ni Jean. "Okay ka lang ba?" tanong ng ating bida. Dito ay nagpunas ng luha si Jilly, at nagsabi na okay lang raw siya, at binalik ang tanong kay Jean, na sumagot si Jean na okay lang raw siya. At dito ay inilahad pa niya ang kanyang mga kamay at pinapakita ang buong katawan, na okay raw siya at suot-suot na niya ngayon ang uniform ng isang flag bearer, na ikinatuwa naman ni Jilly. Sabi naman ni Jean, hindi pa raw siya makakapunta ngayon sa Tikan para kitain ang iba, pag okay na raw ang lahat pupuntahan niya ang kanyang mga kasama. Dito habang nag-uusap silang dalawa, biglang natigilan ang ating bida. Iyon ay dahil ibang-iba na ang taglay na energy sa katawan ngayon ni Jilly, mas malaki at mas malakas kaysa noong una. Natuwa naman si Jilly na napansin ito ng kanyang amo, na si Murakami naman ay agad na nag-transform bilang sa anyo nitong tao. Sabi ni Jilly, inalis na raw niya ang iron needle sa kanyang kamay nang dumating siya rito. Naalala bigla ni Jean si Jilly nung panahon na umalis sila ng Garden of Sword. Iyon ay dahil nakita ni Jean ang iron needle sa kamay ng babaeng ito, na siyang pumipigil ng lakas nito. Kaya masaya si Jean na bumalik na ang lakas ni Jilly, na si Murakami naman ay agad na hinaypan ang kamay ni Jilly, dahil masakit raw iyon sigurado. Sabi naman ni Jilly na parang wala lang raw iyon, dahil talagang pinagdadaanan raw lahat iyon ng mga yaya sa angkan ng Roncandle. Dito ay nagpapansin si Murakami, dahil lagi na lang raw si Jean ang sinasagot nito, parang wala raw siya at hindi nakikita ni Jilly. Sabi naman ni Jilly, na bakit raw naglulungkutan si Murakami, magkasama raw sila ng matagal sa Tikan. Sabi naman ni Murakami, ano ngayon, porket magkasama tayo ng matagal hindi ka na mag-aalala sa akin, ako ang nagbabantay sa iyo, tapos kay Jean kailang nag-aalala, sabi nito na nasasaktan raw siya sa ginagawa ni Jilly. Sabi naman ni Jilly, siya raw ang nasasaktan ngayon dahil sa pagtanggal ng iron needle, tapos nag-artihan si Murakami, kaya nakatikim ito ng isang Jilly punch. Matapos noon, ay nagpaliwanag si Murakami kay Jilly, na naiwan naman si Jean sa isang tabi, at nasabi na mukhang naging mag-close raw lalo si Jilly at si Murakami. Maya-maya naman ay biglang may kumatok sa pinto ng silid ni Jean. Ang isang ito ay agad na nagbigay ng pagbati sa ating bida, at nagpakilala na siya raw si Pedro, ang head butler ng Roncandle, at nagsabi na masaya raw siya na paglingkurang muli si Jean. Habang nag-uusap si Jean at si Pedro, ang dalawang ito anman ay patuloy na nagtatalo. Sabi ng matadang ito, masaya raw siya na makita si Jean na ligtas at buhay, isang malaking kagalakan na raw iyon sa kanya. Dito ay masayang nagsabi si Jean na walang duda na mahusay na maglingkod si Pedro sa kanya, na pinutol naman ni Pedro ang kasiyahan, dahil may mahalagang bagay raw na dapat malaman ng ating bida. Dito ay nagsabi si Pedro na ang patriarka ay nagtalaga ng isang flag bearer council, kaya pinapunta na agad niya si Jean sa flag bearer chamber. Dagdag pa nito, ang pagpasa raw ng ultimate technique at secret arts ng angkan ng Roncandle sa ating bida ay hindi na-aprobehan, may dalawang dahilan raw. Una, ang mga council elders ay hindi tinatanggap ang isang kriminal na tulad ni Jean. Pangalawa, sinira raw ni Jean ang napagkasunduan ng Zipple at Roncandle na bawal gumamit ng mahika ang mga Roncandle, dahil naging isang sword mage si Jean. Napangiti na lang ang ating bida, iyon ay dahil inaasahan na niya ito, iyon ay dahil ang pinuno raw ng Elder Council ay isa sa mga tauhan ng kanyang ina. Kaya lang natigilan si Jean sa biglang pagsabi ni Pedro na may kumontra raw na isa,
kaya nagtanong ito kung sino. Ang kumontre raw ay si Elder Jed, ang uncle o tito ng ating bida. Dito ay nagpaliwanag ito, dahil raw sa pagtutol ni Elder Jed, may kaunting secret arts ang pwedeng ipasa sa ating bida, pero si Jed raw ang magtuturo nito kay Jean. Kaya masaya si Jean ngayon, magandang balita raw ito, at naisip niya na posibleng dahil raw yun sa naging karanasan niya nung panahon na tinuruan siya ni Uncle Jed. Lumipas ang mga sandali, ang mga flag bearer ay nasa silid ng flag bearer chamber, at isang boses ang sumigaw na dumating na ang patriarka. Dito nga ay naglalakad ang pinuno ng angkan, na talaga niya ng paglalakad nito ay napakabigat, sa likod naman ay si Rosa ang asawa nito. Talagang nakakatakot ang aura na nilalabas ng ama ng pamilya o pinuno ng angkan. Sa daraanan naman nakahanay ang mga magkakapatid na flag bearer, na si Jean lang ang nakangiti ng maganda, dahil lahat seryoso. Nang makarating sa trono, agad na umupo ang ama sa kanyang upuan. Nakatingin ito sa unahan sa kanyang mga anak, na ang mga mata ay talagang napaka-strikto. Sabi nito, hindi ko napahahabain ang usapan, bukas ay aalis ako at pupunta sa Black Sea, iyon ay dahil raw maraming dahilan para bumalik siya sa Black Sea. Dagdag pa niya, ang kanyang pagbalik raw ay dahil binaygo siya ng kanyang mga anak sa mga tungkulin ng mga ito, kaya tahimik at hindi makakibo ang mga ito. Kasabay ng pagsabi na iyon ng kanilang ama, ang dalawang ito ay pinagpawisan ng husto, mukhang ang dalawang ito ang naging pasaway. Sabi pa ng ama, sa oras raw ng pag-alis niya bukas, hindi siya babalik ng teritoryo hanggat wala siyang naririnig na magandang balita, at nagsabi na may isasama raw siya papuntang Black Sea. Sabi ng ama, unang flag bearer, humakbang kapaunahan, utos ng ama, na agad namang sinunod ni Luna. Dito ay napalingon si Jean sa kanyang ate, at naiisip na si Luna ang tinutukoy ng kanilang ama. Dito ay tahimik si Luna, mukhang seryoso at galit na humahakbang pasulong. Sabi pa ng ama, sa pagpunta ko ng Black Sea at sa misyon ko roon, sasamahan ako ng unang flag bearer. At dahil utos ito ng kanilang ama, walang magagawa kundi tanggapin ang utos. Kaya dito ay naunawaan ni Jean kung bakit ganon ang ekspresyon ni Luna. Iyon ay dahil alam niya na si Luna ay nag-aalala para sa buhay ng ating bida, dahil sa oras na wala ito rito sa Garden of Sword, walang magbabante kay Jean. Kaya lang hindi na tulad ng dati ang ating bida, mas malakas na ito ngayon, kaya napangiti lang si Jean, at nasabi sa sarili, huwag kang mag-alala ate. Dito ay nagsalita si Rosa, at nagsabi, na ang unang flag bearer ay mawawala ng matagal, kaya ang mga maiiwan na flag bearer ay maraming magiging trabaho. At sabi pa ni Rosa na ang bagong flag bearer na si Jean ang sasalo ng ilang trabaho na maiiwan ni Luna, na masama ang tingin nito sa kanyang ina. Pumikit ito at nagtanong sa ikatlong flag bearer na si Rontia, kung ilan raw ang zipple na nasa Garden of Swords. Sumagot ang babaeng ito na nasa 97 raw na servant, 20 na low-ranked guardian knights, 12 na mid-ranked guardian knights, 5 upper guardian knights, 15 na mga alalay, 5 enforcement knights, at 7 elder. Kaya lang may pahabol pa ang isang ito, na mayroon rin daw na isang black knight, na nagpabago ng tensyon sa paligid. Kahit si Jean ay nagulat sa narinig, dahil kasama ng mga kalaban na zipple ang isang black knight na mula sa kanilang angkan. Dahil isa sa mga malalakas na puwersa ng Ron Crandall na black knight ay isang espiya. Dito ay nagsabi si Rosa na kasalanan raw niya ang lahat ng nangyari, na napaikot raw ang Ron Crandall sa mga plano ng zipple, na sabi naman ni Chiron na walang kasalanan si Rosa. Pero dagdag pa nito, na kailangan raw kaagad na maaktionan ang traidor na Black Knight sa lalong madaling panahon. Sabi pa nito, na ganun rin daw ang kanyang plano, kaya balak niyang ibigay sa ating bida ang misyon, na dapat ay hawak ni Luna. Nagulat naman ang mga ito sa narinig nila, dahil ang misyon na iyon ay parang papatayin si Jean. Sabi naman ng ama, kung yan ang plano mo, ikaw na ang bahala, may tiwala ako sa mga desisyon mo, kaya ang dalawang ito ay tuwang-tuwa, kasi alam nila na katapusan na ng ating bida. Ang dalawang ito naman ay hindi nagustuhan ng utos ng kanilang ina, kaya galit rin si Mary sa utos na iyon, kababalik lang ni Jean, at balak ng patayin kaagad. Itong si Joshua naman ay masaya rin sa balitang kanyang narinig. Dito ay tahimik lang rin si Jean, sabi nito, na ang plano na ibigay ang mga trabaho ni Luna sa kanya ay parang sinasabi na patayin siya.
Ang babaeng ito na dating pinuprotektahan si Jean, ngayon ay para bang balak ng ipapatay pa ang ating bida. Kaya lang walang balak umatras si Jean, gawin lang raw ni Rosa ang gusto nito, dahil ang misyon na binigay ngayon sa kanya ay magtutulaklain para bigyan siya ng pakpak na mas lalong lumipad. Buo ang loob ng ating bida sa misyon na binigay sa kanya, ano-ano pa kaya ang taglay na lakas ng ating bida. Abangan!